Yes, good morning Audrey, good morning Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Tulad po na nabanggit ko kanina, isang sama ng panahon o low pressure area ang namataan ng Pag-asa sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa silangang bahagi ng Mindanao. Ayon kay Mr. Jory Loy, weather forecaster ng Pag-asa, ngayon po ay nakapasok na ito dito sa ating PAR pero humina na po ito ngayon at tinatawag na lamang natin na cluster of clouds o grupo ng mga kaulapan. Bagamat hindi na po ito LPA ngayon, posibleng magdala pa rin ito ng mga pag-ulan dito po yan sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Dagdag pa ni Mr. Lois, may chance pa rin po na mag-re-intensify ito sa mga susunod na mga oras kaya naman patuloy pa rin po tayong tututok sa lagay nito. Sa araw na ito ng Lunes, apektado pa rin po ng tail end of a cold front ito pong central at pati na rin po ang southern Luzon. Dahil po dito inaasahan ng maulang panahon, dito po yan sa may Aurora at pati na rin po sa Quezon Province at magkakaroon po kayo ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil pa rin po yan dito sa mga kaulapan na maaaring maidulot nitong buntot ng cold front. Para naman po dito sa may Cagayan Valley, Ilocos, pati na rin po dito sa may bahagi ng Cordillera, magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan at merong mga mahihinang pag-ulan lamang. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan sa hapon o sa gabi, tulad na lang po ng naranasan natin dito sa Metro Manila kahapon ng hapon. Kaya ang magandang gawin po natin kung lalabas po ng bahay at saan man ang punta mo ngayong araw, mainam po na magbaon pa rin ng payong. At alam nyo ba na maaari rin palang pagmula ng bagyo ang tail end of a cold front? Ayon kay Mr. Jory Lois na weather forecaster nga po ng Pag-asa, maaari pong ihalin tulad ito nga tail end of a cold front sa ITCZ na umiral po dito sa ating bansa nitong mga nakalipas sa buwan. Pareho po kasi itong nabubuo sa pagsasalubong ng dalawang hangin at parehong binubuo pa ng sunod-sunod na thunderstorm clouds. Posible rin po na pagmula ng bagyo ang buntot ng cold front lalo na kung may maiwan pa itong makakapal na kaulapan dito sa ating bansa. Samantala, sa iba pang impormasyon, isa po sa mga naisip na paraan ngayon para ma-reduce ang damage ng storm surge ay ang pagtatanim ng mga bakawan. Epektibo kaya ito? Aalamin po natin yan, magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Nabanggit rin po ni Mr. Lois na ang mga bakawan ay makakatulong para mabawasan ang laki ng pinsala na maidudulot ng storm surge. Effective po ito para mablock o maharang at mabawasan ang impact ng mga alon bago pa man ito makarating sa ating kalupaan. Gayunpaman, hindi naman po totally maalis ang panganib ng storm surge dahil kapag po talagang malakas ang bagyo, malala rin po ang storm surge na pwedeng maranasan. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga, balik sa inyo, Audrey.